Mas paiigtingin pa ng mga paaralan sa Central Luzon ang ipatutupad na seguridad kasunod ng nangyaring pamamaril sa loob ng isang eskwelahan sa Tacloban City noong Lunes, June 22. Sa Malolos, Bulacan, naisa na ng School Division Superintendent na maglagay ng mga metal detectors sa mga paaralan. Pero dahil sa kakulangan ng pondo para dito, mas mainam nila na magdagdag ng mga trained security guard sa mga eskwelahan upang maiwasan ng kahalintulad na insidente. Sa ngayon po, hindi po muna siguro. O yung mga metal detectors niya. Kasi mas gusto namin talaga if we can have trained security guards also. Siyempre, pag may mag-sponsor, ibibigay sa amin, we will welcome this naman. Sa ngayon ay mas pinalakas pa ng PNP Malolos ang police visibility sa mga paaralan sa kanilang bayan katuwang ang puwersa ng mga barangay tanod. Pero dahil tanging sa labas lamang ng mga eskwelahan ang sakop ng pagpapatrolya ng kapulisan, ayon sa Chief of Police ng Malolos, kailangan rin na magdagdag ng mga lady guard na magbabantay sa loob ng mga paaralan. Mas pinagting po natin presensya ng kapulisan. Kailangan po natin na magdagdag ng ibang mga security guard pa, especially yung mga lady guard natin, no? Saka yung mga detector po sana, dapat meron po sana talaga. Habang sa Santo Tomas City sa Batangas, nagpulong na ang mga kinatawan ng Division Superintendent ng DepEd at Batangas Police kasama ang mga school head upang paigtingin ang pagpapatupad ng seguridad sa mga eskwelahan. Kabilang sa mga paghihigpit na kanilang gagawin ay ang pag-iinspeksyon sa mga bag, pagdaragdag ng mga security guard, gayon din ang pagtutok sa mga hakbang upang labanan ng bullying sa mga paaralan. Nagkaroon po ng maigting na oryentasyon para po ma-implement sa paaralan ito pong revised anti-bullying rules and regulations. Kung ito po ay malawakan ang pagbibigay po ng impormasyon at mai-implement po sa bawat paaralan, ay maiiwasan po natin yung mga bagay na hindi po dapat mangyari at maging experience ng ating mga kabataan. Sinasabi namin na hindi maaring palampasin yung araw na yon, hindi na i-report sa office, hindi na i-report sa principal kasi ayaw namin na makarating pa kung saan pa. Habang sa Davao City naman, tiniyak ng DepEd na pareho nilang babalansihin ang pagpapatupad ng mahigpit na seguridad at paggalang sa mga karapatan ng mga mag-aaral. Hindi naman to pwede na ay iba-body search na para tayong nasa and then may mga metal detectors kasi ang schools and learners actually are declared zones of peace. And specifically learners, meron silang human rights or rights of children. Ayon pa sa DepEd ng Davao City, hindi lamang mga paaralan ang may pananagutan sa pagtitiyak ng kaligtasan ng mga kabataan, kundi pangunahin na ang mga magulang. Let's start off doon sa bahay. Sa pamilya, doon tayo magsimula. Lahat ito ay hindi lang trabaho ng Department of Education, hindi lang trabaho ng public and private schools. May trabaho din na dapat gampanan ang mga parents sa mga bahay-bahay. Check on your children. Ensure that they are still trudging on appropriate and very good roads. Leslie Widem, humahataw sa balita ngayon.